Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managanap sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang makakapagpahaba ng kaniyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kaniyang pagkabalisa? At bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo. Maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Bagamat napakaringal ang mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran nabuhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramta ng Diyos, kayo pa kaya? Kay liit ng pananalig ninyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pagsumikapan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kaniyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Saka ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kaniyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo.
Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong pagninilay sa araw na ito, ay maganda pong itanong natin sa ating mga sarili. Ano ba ang madalas na nagnanakaw ng ating kapayapaan? Ano ang dahilan kung bakit minsan tila hindi tayo makatulog sa gabi? Sa totoo lamang po, marami tayong alalahanin sa mundong ito. Nag-aalala tayo kung sapat ba ang kikitain natin bukas, kung paano babayaran ang ating mga pagkakautang, kung ano ang mangyayari sa ating kalusugan, o kung paano itataguyod ang kinabukasan ng ating mga anak. Sa makabagong panahon, tila naging normal na ang mabuhay sa ilalim ng stress at anxiety. Ngunit sa ating ebanghelyo ngayon, binibigyan tayo ni Jesus ng isang napakagandang paalala. Sabi niya, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin, kung ano ang inyong iinumin, at kung ano ang inyong dadamitin. Napakadaling pakinggan, ngunit napakahirap gawin. Hindi po ba? Paano tayo hindi mag-aalala kung totoo namang nariyan na, paparating na ang ating mga babayarin? Nariyan na ang banta ng pagkagutom. Pero upang masigit nating maunawaan ang mensahe ni Jesus Nazareno, himayin natin sa tatlong mahahalagang bahagi ang kaniyang aral sa Ebanghelyo. Unang-una, paglingkuran natin ang Diyos. Piliin natin siya. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Paglingkuran natin ang Diyos. Piliin natin siya. Di po ba't sa unang bahagi ng Ebanghelyo, agad sinabi ni Jesus Nazareno, walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Madalas, ang matinding pag-aalala natin ay nag-uugat sa katotohanan na ang tiwala natin ay nasa pera, sa sariling lakas, o sa mga material na bagay. Kapag ang kayamanan ang naging Panginoon natin sa buhay, lagi tayong matatakot na mawalan. Ngunit kapag ang Diyos ang ating Panginoon, alam nating hindi niya tayo kailanman pababayaan. Ikalawang punto, mahalaga tayo sa Diyos. Ginamit pa ni Jesus Nazareno ang kalikasan upang bigyang diin ang kahalagahan ng tao. Una, sinabi niya, masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik ni nag-aani o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayon paman, pinapakain sila araw-araw ng ating amang nasa langit.
Ikalawang ginamit ni Jesus, isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi nito. Maging si Solomon, hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. At narito ang pinakamagandang tanong ni Jesus. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa kanila? Kung ang mga ibon, kung ang mga bulaklak, maging damo na lumilipas lang, ay pinapakain at dinaramitan ng Diyos, tayo pa kayang mga anak niya? Ang pag-aalala po ay isang senyales na nakalimutan na natin mayroong tayong Ama na patuloy na nagmamahal sa atin. Ikatlong punto, mapanganib ang labis na pag-aalala. Sinabi ni Jesus, sino sa inyo ang makapagdaragdag ng kahit isang oras sa kaniyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalala? Sa madaling salita, walang maitutulong ang labis na pagkabahala. Hindi nito nababayaran ang utang, hindi nito napapagaling ang mga sakit, at hindi nito nababago ang bukas. Ang tanging nagagawa ng labis na pag-aalala ay nakawin ang ating lakas at kagalakan sa kasalukuyan. Ibig sabihin nito, imbis na tayo ay magduda, mag-alala at mag-alinlangan, bakit hindi na lang tayo ay magtiwala at umasa sa Diyos na buhay? Mga kapatid, ano ngayon ang solusyon na ibinibigay ni Jesus Nazareno sa ating mga stress at pagkatakot sa buhay? Simple ang kaniyang paalala. Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kaniyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyong buhay. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. Tinatawagan tayo ni Jesus na baguhin ang ating prioridad. Unahin natin ang Diyos. Unahin nating mamuhay ng tapat, mabuti, at naaayon sa kaniyang kalooban. Sabi nga sa huling talata, huwag ninyong ikabalisa ang para sa bukas, sapagkat ang bukas ang bahala na sa sarili nito. Isang araw sa bawat pagkakataon. One day at a time. Panginoon, patawarin mo kami sa aming kawalan ng tiwala sa iyo. Palitan mo po ang aming mga alalahanin sa buhay na ito ng isang mas malalim na kapayapaan na nagmumula sa aming pagtitiwala na ikaw ang tunay na naghahari sa aming buhay. Amen. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.